ipapakita natin kung paano gamitin yung ating restaurant management system. So ito ay pwede natin gamitin sa mga businesses like restaurant, coffee shop, burger shop. So anything na nag-includes na may recipe, pwede natin gagamitin kasi mayroon siyang sheet na ilalagay natin yung costing natin dun sa menu. So ang laman nito is, first we have dashboard, mayroon tayong daily summary, mayroon tayong POS, mayroon tayong receiving, mayroon tayong expenses, mayroon tayong usage. Yung usage na ito is, ang laman nito is lahat ng mga ingredients na ginagamit once na kuha yung order. Kumbaga, kung ano yung order na na-proceed, lahat ng ingredients na involved doon is malilist down mo para hindi mo na kailangan i-entry yung mga materials na yun. So we have price list, then inventory, costing, and lastly we have settings. So isa-isayin natin to. So sa dashboard, dito natin makikita yung performance ng negosyo natin. So makita natin dito sales and gross income. So mayroon tayong dito, pwede natin palitan year, saka dito pwede natin palitan ng month. So ito, mayroon tayong gross income and expenses. So and sa baba makikita natin yung daily sales for the month, kung ano yung gusto natin na consider. Dito mayroon tayong top 10 items based on sales and top 10 items based on sa gross income. So ito yung laman ng dashboard natin. Basic lang to, pero pwede natin itong dagdagan depende sa kung ano yung needs mo sa business mo. Kung ano yung gusto mo makita, pwede natin idagdag. So dito sa daily summary naman is makikita natin yung araw-araw na transaction. For example, mayroon tayong purchase sa araw na to, sales, tapos kung yung gross income, tapos expenses kung may nilabas na yun ng pera, damaged items, for example, may mga ingredients tayo na na-damage. Itong variance, nilagay ko to dito, is ito yung magka-capture sa mga ingredients na sa sobra na nagamit sa isang menu. Profit, and then ito, months ka year. So ito, helper column na to, pero magagamit natin yan sa pag-gather ng information. Next is mayroon tayong, before sa POS, ipapakita ko muna yung receiving. Si receiving, dito natin i-entry lahat ng mga items na nabili natin, mga ingredients na nabili natin. So kung ano man yung mga ingredients involved sa iluluto natin or sa recipe natin, so dito natin i-entry. Yung pag-entry nito is i-explain ko later. And next is POS. Itong POS, dito natin take yung orders. Itong portion na to is ito yung portion ng resibo. Itong portion na to is ito yung portion kung saan ka mamimili ng orders. For example, ito, so i-double click mo lang, lalabas siya dito sa resibo, and so on. I-discuss yan later. Next is expenses. Expenses is dito naman na, yung laman ng expenses is dito natin i-entry lahat ng mga expenses sa pagpapatakbo ng negosyo. Mayroon akong nilagay dito na sample ng codes. Mayroon tayong operational cost, LPG, salary, transportation. Mayroon tayo ditong mga utilities pwede natin lagyan. So tayo na lang maglagay. Kung lagyan na lang natin dito kung ano yung gusto natin ilagay. At least naka-breakdown siya para malalaman natin dito sa gilid, makikita natin kung ano yung breakdown ng salary, ano yung breakdown ng expenses natin for that particular month. So yung mga ingredients na nagamit natin sa
mga putahe, wag na natin ilagay kasi makakapture yan dun sa usage. Dun yan sa makakapture. So next is usage. Itong usage, as I mentioned kanina, ito yung magka-capture ng ingredients na ginamit natin dun sa orders. For example, ito. For example, dito sa July 1, lahat ng ingredients na lahat ng orders sa July 1 is malilist out dito, lahat ng ingredients na involved doon. So dito na makikita yon. So no need to entry kung anong nagamit dun sa, especially sa mga items na order. Next is price list. Ang price list is simply kuan lang to, listahan ng mga recipe. Then syempre lagyan natin ng selling price. Pwede natin i-manual yung selling price, or pwede natin percentage wise dun sa cost of goods. Ang cost of goods naman is magbabase siya dun sa receiving mo, kung magkano yung dito sa costing, magbase siya dito sa costing. So yung costing is dito. Yung costing is lahat ng recipe mo is ililist down mo siya as a column. Then lahat ng involved niya is ilalagay mo dito sa rows. So for example, ito si sinigang, lagyan mo ng meat, lahat ng mga involved dito na ingredients dito mo ilalagay sa rows. So yung total niya is dito. Ito yung magiging total ng cost niya. Yung unit price naman is magva-vary siya dun sa kung ano yung price dun sa receiving mo. So kung may ni-receive ka na pork meat is, for example, ito per grams per unit, ayan yung mako-capture niya. Next is inventory. So si inventory naman is automatic na siya, mag-update na siya. So i-click mo lang yung update and then mag-generate siya ng data. So yung mga data nito na iba is negative kasi kulang pa ng, hindi pa naka-entry, pero sinubukan natin na tanggal ang mga items. Next is costing, tapos na. So settings is, ang laman nito is dito natin nilalagay yung mga future data natin. So ang nakalagay lang dito ngayon is business entity, business name, tapos yung table number. Kung ilan yung tables, pwede mong dagdagan para pag dating mo dito sa POS, malagyan mo ng table number. So unahin natin yung receiving. So sa receiving, kung bago pa lang yung wala pang entries yung receiving mo, so ima-manual entry mo siya dito sa item code. Mag-assign ka lang ng item code. For example, sugar is you, and then dito lagyan mo na sugar, tapos lagyan mo dito brown sugar. Yan. Tapos kilo, yung unit niya is kilo, tapos quantity siguro mga 120. The price is 60. Supplier, pwedeng lagyan. O sige, lagyan natin. Halimbawa, date July 2. So ayan. So next is ilalagay mo ulit yung kung ano pang ingredients. Ilagay natin XA, salt, rock salt, kilo, 2 kilos, 30, SM pa rin, same date. Then pagkatapos mo ilista lahat ng mga ingredients mo for the ingredients na nabili mo, i-click mo lang tong post. Pag click mo ng post,
nawala siya dito sa item receiving, napunta siya dito sa listahan ng mga receiving dito. Nandito siya sa baba. Ito. So, yun. Tsaka yung data dito is hindi siya madi-delete kasi data dito is so ipoprotect natin to para hindi siya madi-delete. So, yan. Nandito yung items mo. So, once na nandito na siya, naka-receive ka na ng ganung same item, na next time na mag-receive ka is pwede mo na siyang i-search na lang. For example, sugar. Lalabas siya dito. So, makikita natin dito na dalawang sugar. Yung previous mo is 100. Yung bago may 60. So, pag nag-receive ka ulit pag dumating ulit yung items mo na sugar, i-double click mo na lang to. Hindi ka na magta-type, i-akyat mo lang siya. Pwede mong palitan yung quantity. Dagdagan mo na ng quantity, saka palitan mo yung price. So, yun. Tapos kung may mali, kung gusto kang i-clear to, pindutin mo lang yung create new. Okay. So, yun lang. Yung kwan dito. So, yun lang yung once item receiving. Napakadali lang gamitin. At isa pa, pag once nandito na siya sa item receiving, hindi mo na siya ma-delete kung wala kang authorized. For example, may gagawin kang taga-type, hindi niya ma-delete once na na-receive na, para hindi niya ma-alter yung inventory natin. Next is punta tayo sa POS. Sa POS, lahat ng ito na portion is ito yung lahat ng binebenta natin. So for example, meron tayong sinigang, adobo, afritada. So for example, si customer is nag-order ng adobo. Double click mo lang to. Pwede kang mag-search dito. For example, adobo. Kung di mo makita or nasa baba na siya, pwede mong i-search. Yan. Kung tanggalin mo yung kung i-empty mo siya, ilalabas niya lahat ng mga items mo sa menu. So yan, mayroon tayong mga ice cream at lahat. I-double click mo lang, lilipat siya dito. I-double click mo lang to, lilipat siya dito sa kabila. Yun. So, pwede mo palitan yung quantity. 2, 3. Pwede mo rin palitan dito. Yun. Tapos, pag okay na, lagyan mo na ang payment kung magkano yung pera niya, binabayad niya. For example, 1,000. Then, pindutin mo lang yung next. Pag napindot mo na yung next, lahat ng data na nandito is mapupunta dito sa sales. Ito, pwede mo pala ito, mamili ka lang dito ng transaction. So lahat ng transaction na makikita mo dito is pwede mo siyang ma-access din dito. Mamili ka lang dito, for example sales, tapos pindutin mo lang tong right arrow. So lahat ng order kanina, so July 2 is dito na pupunta. So ito, hindi rin ito na-delete basta-basta. So protektado siya. So hindi mo kailangan mag-worry kung may nag-delete dito sa data mo. So pagdating dito sa POS, yun lang yung transaction. Pwede mo palang lagyan ng table number dito. Ito. Tapos itong mga data na to, doon natin to papalitan sa settings. Kung ano yung ilagay natin sa settings, yun yung mag-reflect dito. Next is puntahan natin yung expenses. So sa expenses naman, kailangan lang natin mag-set up ng mga codes or categories sa expenses natin.
So for example, ito ilalagay natin operational cost. For example, meron pa tayong ilalagay. Meron pa tayong kung anong cost. Pwede natin nang lagyan ng utilities. So ilagay lang natin dito. Then once na nandito na siya, double click mo na lang papunta sa taas. So yan. Lagyan mo ng unit, kung ilan unit, kung wala, lahat na lang. Tapos quantity, kung meron kang tatlo. Tapos yung unit price niya, 5,000. So date, salary. June 1 to 15. For example lang yan. Sample lang. Yan. Tapos pindutin mo lang yung post. So every time na matapos yung transaction mo, pindutin mo lang yung post. Same pa rin. Yung data niya is mapupunta dito sa expenses list. Yan. Dito siya napupunta. So lahat ng data mo is mayroon siyang mapupuntahan. Yun yung list. Kung expenses list yung mapupuntahan. Next is ang kaganahan dito sa expenses tracking form is makikita mo siya dito sa gilid. Makikita mo yung categories niya. LPG, staff salary, transportation. Makikita mo kung magkano yung nagastos mo for that month. At the same time, mako-compare mo siya sa mga previous month. Kung saan ka, makikita mo dito kung saan ka malaki yung cost. Andito, yung total niya is makikita mo rin dito sa baba. And then ito naman is kuan lang to, comparison sa same month pero different year. So for example, July ng 2025 at saka July ng 2024. So makikita mo dito na may increase ng cost o sa expenses mo, which is yun yung iti-trace natin kung bakit may increase. So possibly may increase ng manpower. So dapat makita natin, ma-justify natin kung bakit may increase. Okay. So next is punta tayo sa price list. Yung price list na mention ko na kanina, ito lang yung listahan ng mga menu. Kung ano yung nasa menu, nandito lahat dapat. Tapos lagyan mo ng selling price. Tapos yung cost of goods is nanggagaling sa costing. So yung costing is na-mention ko na rin na kailangan i-set up natin yung ingredients. So dito sa costing, kung ano yung code na ginamit natin dito sa costing, yun din yung code na gagamitin natin dun sa item sa receiving. So dapat parehas yun. So kung ito yung mga code mo dito, dapat yun din yung code na ilalagay mo dun sa receiving. So kung ano man yung mauna yung costing mo or mauna yung receiving mo, okay lang. Basta kung anong gagamitin mo dito, yun yung gagamitin mo sa receiving. Tsaka yung kung in case na mauna yung receiving, kung ano yung ginamit mo sa receiving, yun yung gagamitin mo dito sa costing para makapture na yung code. Itong unit price, nakabase ito sa receiving. So kung wala ka pang receiving, hindi pa to siya magkakaroon ng price. So once na naglagay ka ng price dun sa receiving, kung magkano yung pinaka-latest na price niya, yun yung makukuha dito. So ito is to sa order to so ito lang yung i-enter natin dito lang. Tapos kung may additional na menu, ilalagay lang natin dito sa column. List down natin yung ingredients dito sa rows. Ilalagay natin sa tapat niya yung quantity. Yun. Okay. Next is inventory. So sa inventory,
is hindi na natin kailangang i-fill up to. Is automatic siya naka-capture. Mayroon, ang nakalagay dito is purchase price, latest purchase price to, kung ano yung pinaka-latest. Purchase quantity, sa lahat ng quantity na na-purchase mo from the start hanggang ngayon. Usage quantity, lahat ng mga ingredients na nagamit from the start hanggang ngayon. And then yung variance quantity, dinagdag ko lang to dito kasi ang gusto ko kasing ma-capture yung excess material na nagamit doon sa recipe. For example, sa meat, instead of 200 grams lang yung ginamit, nagiging 205 o 210. So dito natin makaka-capture lahat ng ingredients na sobra. Iba pa yung damage. Si damage is kung may ingredients tayo na damage, dito natin ilalagay. Dito natin itatransact yung damage para makapture natin na ganyan karami yung damage na ingredients natin. So magawa natin ang paraan kung paano i-kuan yun. Solusyonan. So available quantity is ito na yung actual quantity na available. So pag lag-entry tayo pala ng damage, kung nakikita natin walang damage dito na icon. So dito na lang natin siya icon. Pwede dito. Actually, mayroon siya dito. Damage dito. Or kahit dito sa daily summary, mayroon inventory. Dito sa inventory. Mayroon din dito. Pwede natin i-entry dito yung damage. Yan, damage. Tapos click mo lang. So ito yung damage form. Yung damage form, ulitin ko lang, is ito yung magka-capture ng ingredients na damage. For example, pepper or onions. Sa binili mo na 2 kilos, mga half kilo is nabulok. So dito mo siya i-entry. Lahat ng mga items nandito is basta search mo yan siya dito sa item description. So pwede ka mag-search dito sa mga onions. Yun, i-click mo lang, double click mo lang, akyat siya dito sa taas. Yung purchase niya, quantity price niya is nanggaling siya sa item receiving. So lagyan mo lang na ito yung price kasi niya is per gram, unit niya is gram. So gagawin mo is 250 grams. So yun yung amount na damage sa item na to. So yun, i-click mo lang, lagyan mo ng date 7, and then kung may ibang remarks ka pa dito, so lagyan mo ng damage dito. Mayroon tayong dalawang option dito, damage or variance. Kung damage siya, totally damage yung ilagay mo. Yung variance na sinasabi ko is in case yung onions is after mo mag-inventory, nakikita mo na walang damage pero may kulang na items. So posible nun is yung ingredients na yun is nagamit mo dun sa recipe pero bali sobra siya na sa nagamit mo. So dun natin ilalagay dito sa variance para makapture natin na mayroon pa lang nangyayari na ganoon na nagsobra yung ingredients mo dun sa nakasetup mo, sa costing. For example, yan, 250 din. Nalagyan mo variance. So i-post natin. So pagdating natin dito sa inventory, yung date pala dito, pagdating natin sa inventory, pag-update natin, so wala pang quantity variance dito at saka damage. Pag-update natin, dapat mayroon na siya na quantity. Dito sa onions, mayroon siyang 250 na variance, 250 na garlic, 250 na damage. So yung available mo na lang is 340 kasi yung purchase mo is 1000 grams na ang gamit mo is 160. Tapos mayroon kang damage, tapos mayroon kang in total 660. So 340 na lang yung kan mo. So inventory value niya is 68.
So sa daily summary naman, kung titingnan natin, makikita natin dito yung date niya is July 1 pa lang. So once na pinutin natin yung update, pwede tayong mamili dito ng kung ilang data yung ilalabas natin. Pwede natin palabas na 2 months. So para hindi mabigatan system, kung hindi mo kailangan ng maraming months, so pwedeng 1 month or 2 months, 3 months ang ilagay mo. So pinutin mo yung update, so ilalabas niya yung date. Mayroon tayong damage na 50, variance na 50, expenses na 15,000 sa araw na yun, gross income na 239, sales na 724, at saka purchase items na 7,260. So yun. So yung result sa araw na yun is mayroon kang negative, kasi may na-credit dito yun, na debit dito yung 15,000 na expenses for that day. Pero naman sa isang buwan ma-capture din to sa kabuuang buwan. So makikita natin to dito sa dashboard. Sa dashboard makikita natin dito ang sales by month, January, February, June to July. Sa gross income makikita natin dito yung gross income natin, and then total to. Nandito naman sa baba makita natin yung gross income, and then expenses, and then gross income. So yun yung makita natin. So dito sa daily sales, makita ang nakalagay sa baba is date, so July 2, and then yung katabi niya is yung araw. So makita din natin dito kung anong araw yung maganda yung sales. So at the same time makikita natin dito yung petsa, yung performance niya on a daily basis. Itong sa gilid is items based on sales. So ito items based on gross income. Kung ano yung items na malaki yung income. Kasi set up mo yun yung selling price ito, so makikita mo kung ano yung pinakamaganda talaga yung income mo. Kasi kung hindi siya percentage wise yung paggawa mo ng price, possibly na may items dito na number 1 siya dito sa sales, pero pagdating dito sa income hindi siya number 1 kasi may items na malaki yung yung tubo mo, kaya possibly na nandito siya number 1 pero dito is number 2 or number 3 lang siya, kasi may mga items na mas maganda yung costing at saka maganda yung profit. So yun makikita natin sa dashboard. Pero at sabi ko na is pwede siyang i-modify kung ano yung gusto mong makita dito sa dashboard, pwede natin ipakita. So I think napakita ko na lahat. So ang gagawin, so yun lang yung proseso niyon. So kung interesado kayo or kung gusto kayong magkaroon nito, ilalagay ko lang yung link sa baba sa download para ma-download nyo yung file. Paki-like na lang or share at saka subscribe dito sa video na to kung nagustuhan nyo, and then makikita nyo rin to sa YouTube channel. I-upload ko rin to, paki-like na rin at saka subscribe doon. So thank you, para at least makagawa pa tayo ng mga systems na magagamit natin sa negosyo at makatulong tayo sa mga kaibigan natin or mga small business na hindi maka-afford ng mahal na business systems. So ito is magagamit natin to sa mga small time business pa lang at saka nag-uumpisa pa lang, para pwedeng mapraktisan before tayo bumili ng mga systems na mahal. So yun lang siguro. Thank you.